Kamusta po kayo? Hello po sa inyong lahat. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong. At tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Ted Pailon. At kung paano niya po interviewin at tanungin po ang governor po ng Bulacan, mga kababayan. Dahil nga po sa laki po ng pondo ng flood control ng Bulacan, si Governor Daniel Fernando. Ito po isang artista rin po yata ito, mga kababayan. At komentuhan po natin, ito po yung pagtatanong ni Ted Pailon sa Governor ng Bulacan. Ikalawang malaking pangako, 1,000,000 pabahay kada taon. Nung bang 2022 governor na kayo? Opo. Okay. Magmula po ng 2022, 2023, 2024 at 2025, ang kabuuan na pong pondo na nailaan sa Bulacan para po lamang sa flood management program ay 41,358,000,000. Alam niyo ho ba ito? Ano po yan, national? Ito po yung budget po na nanggagaling sa General Appropriations Act. Ibig sabihin po, pambansang budget, Governor. Opo. Alam niyo po yun? I will take the datos po. Wala po kasi akong datos na hawak-hawak. Hindi. Pero sa totoo lang, opo. We have so many projects to do. Kasi po, kami po kasi, ang project po namin, yung mga kalsada, pinakikita po namin, yung nakita namin talagang lumulubog na, nag-request ng mga kapitan, taasan na ng kalsada, Opo. tataas na naman po ang kalsada. Mga buildings po ng yung mga multipurpose, yan po yung mga Yes, project sir. namin. Opo. Naunawaan po namin. Yan po sinasabi niyo kanina pa. Opo. Sige po. Opo. Gov. Tapos yung mga Opo. Gov, ganito para ho tayo malinaw. Gov. Okay. Kayo ho bilang gobernador, inyo ho bang sinisilip o pinag-aaralan ang General Appropriations Act, pambansang budget, para alam niyo kung magkano ang nailalaan ng national government para po sa mga proyekto sa Bulacan, particular po yung inyong problema sa baha, ito ho mga flood control projects? Well, totoo lang po. Yung mga project ng mga ng DPWH, hindi naman po kasi namin nakikipag-coordinate sa amin. Kaya nga po nung nakaraan, hindi po ba nagkaroon ng problema. Kaya nga po, hindi naman dapat magawa na ako ng executive order. Kaya gumawa ako ng executive order para dumaan sa amin yung mga project nila para makita namin. Hindi po ba? Opo. So ngayon, gumawa po ako ng executive order na dadaan sila lahat para makita namin kung anong gagawin nila. Hindi po ba? May acceptance po kami ngayon para makita namin ano ba yung mga budget na gagawin nyo, anong budget na nangyari sa inyo, anong project meron kayo. Po yun, ngayon. So, Ngayon, yung sa amin po kasi, alam po sa project namin, sa infra po talaga is 900 to 1. Hindi. Yun na nga po nasabi yan. Nasabi niyo na po yan. Gov, ganito po. Ang tanong ko po kasi, bilang gobernador, ikaw yung kumbaga, ikaw yung pinuno ng lalawigan, di ho ba, kahit papaano, dapat alam mo ang provision ng pambansang budget para alam mo yung mga gagawing proyekto sa iyong lugar kahit na hindi sila nagpapaalam sa iyo kasi lugar mo yan at yung proyekto napakahalaga supposed to be po sa inyong pangunahing problemang baha. Na-check nyo na ho ba ang GAA? Kasi nga po 41.3 billion ang pondong inilaan sa Bulacan sa loob lamang po ng 4 na taon, Governor. Nung bang 2020... Napakasipag po ng governor ng Bulacan. Ganyan po ang lingkod bayan ng Bulacan. Si Daniel Fernando. Wala pong kaalam-alam sa mga proyekto ng gobyerno ng DPWH. Wala po siyang pakialam, mga kababayan. Dapat hands-on ka dyan dahil una-una, ikaw ang gobernador at alam mo ang problema ng lalawigan. Hindi po ba? At syempre po, kailangan mo mag-suggest sa national. Yun talagang tama at maayos na programa, lalong-lalo sa lalawigan mo na parang dagat na. Dinadagat na sa baha. Hindi po ba? Kaya lang, nagkaroon po yata ang Bulacan ng napakasipag na governor at isa pa,
Mukha yata itinatago niya na yung ulo niya, di umano. Wala na siyang alam dahil nga po sa maanomalya at sindikatong nangyari po sa mga flood control ghost project. Number 1 po dyan sa Bulacan. Hindi po ba? Number 1 po yan dahil kauna-unahan po nakakuha ng napakalalaking pondo budget ang Bulacan. Lalong-lalo po sa flood control. Hindi po ba? Number 1 yata yan. Kaya nga lang po nakakalungkot ano. Pagka nabuko na, pumutok na ang problema at issue, kanya-kanya na pong deny. Denied na po nila lahat. Kanya-kanya na pong tago ng ulo. Talagang kanya-kanya na pong sisihan. Katulad po niyan, wala siyang alam. At yung mga proyekto sa Bulacan ng DPWH, mga kababayan, hindi lang naman po dapat ang governor ang tanungin eh. Bakit kaya hintayin po natin mga kababayan? Hintayin po natin. Sana tanungin din po ni Ted Pailon. Ito po nga mga congressman ng mga distrito. Kasi mas malaki rin po mga kababayan ang obligasyon ng mga congressman district congressman. Mga distrito nila yan. Hindi po ba? Sila rin po ang nagpapanukala ng budget sa mga distrito nila para po dyan ipasok dyan po sa national budget. Hindi po ba mga congressman, nagbibigay po sila ng kanila pong proposal budget o sinasabi yung mga proyekto nila sa mga distrito nila na kailangan tugunan sa bawat distrito katulad po ng Bulacan. Bakit po yata wala tayong nababalitaan? Katulad ko po kay Mr. Ted Pailon at sa mga malaking mainstream media na ini-interview po nila at hinahanapan po nila ng ginawa at solusyon ang mga representative po dyan sa Bulacan. 7 po ang congressman dyan. 7! Pero ni isa po yata wala po yatang issue. At hindi po yata pinuputakte ng malalaking mainstream media ang mga congressman dyan sa Bulacan. Ano kaya meron sa mga congressman ng Bulacan? At napakahirap po yata nilang interviewin. At mukhang takot yata ang malalaking mainstream media sa mga congressman sa Bulacan na sila'y tanungin sa mga programa at proyekto ng kanilang distrito, lalong-lalo sa flood control. Nagtatanong lang tayo. Kasi napakarami pong congressman dyan 7 sa Bulacan. Mga kababayan, at lahat po sila'y nakakuha ng mga insertion at allocables, lalong-lalo po sa flood control. Ito po mga kababayan, ang lumalabas po na datos dyan sa mga congressman. Katulad po niyan, yung 1st District po ng Bulacan. Sino po yung 1st District? Si Danny Domingo. Mga kababayan, how many billions din po ang sinasabi daw po na nakuha ng kanyang distrito. Hindi bababa sa 9 billion. At yung 5th District, si Boy Cruz. Mga kababayan, mahigit 8 billion. 6th District, si Ador Plato, mahigit 7 billion. 4th District, ito pong si Linabel Villarica, mahigit 5 billion. Ang representative po ng SJDM Lone District na si Representative Florida Robes, mahigit 3 billion. 3rd District, Representative Lorna Silverio, mahigit 1 billion. At 2nd District, si Representative Tina Pancho, mahigit 1 billion. Mahigit 1 billion. Puro billion-billion po ang mga sinasabing nakukuha po ng mga representative ng Bulacan. Bakit po hindi man lang ito tinatanong at hinahanapan po ng resibo? Lalong-lalo po yung mga flood control po sa kanilang mga distrito. 7 pong congressman ito, mga kababayan. Kaya nga kung tinatanong po ng mga mainstream media, ito pong gobernador ng Bulacan na si Daniel Fernando, mga kababayan, dating artista po yata ito. Ito pong si Daniel. Bakit po? Bakit hindi rin po tanungin? Ito po mga congressman. Hindi po ba? Dahil pumutok po sa mag-asawang Diskaya ang mga congressman representative
mga party list congressman ay kumukuha po ng malaking komisyon. Ayon po yan sa mag-asawang Diskaya na pinakulong nila, yung kontraktor. At yan din po ang sinasabi nila Henry Alcantara, nila Bryce Hernandez, diyan po sa DPWH engineer ng Bulacan. Hindi po ba sila Alcantara na kumukuha ng malalaking porsyento ang mga politiko? May senador pa nga involved, yung sinasabing Jesus is, yung Judas is Lord, di umano. Grabe, no? Pero, kaya ito pong si Governor Fernandez, hindi niya po malaman ngayon ay sasagot niya. Dahil nga po, nahandyan po ang napakaraming congressman, may governor. Yung governor, wala siyang alam, hindi siya kino-coordinate ng DPWH sa mga programa ng DPWH sa Bulacan. Ibig sabihin, hindi ka rin kino-coordinate ng mga congressman, representative ng Bulacan. Yung 7 congressman, wala ka rin alam. Ganun po ba? Kanya-kanya na pong tago ng ulo dahil sa laki na po ng problema ng Bulacan. Dahil parang dagat na ang Bulacan ngayon. Parang ilog, parang dagat. Ang mga bahay na pinagpaguran ng mga Pilipino. Yung mga pundar nila na talagang yun ang inaasahan namin na kami ay magiging mapayapa sa aming mga tahanan. Pero ang lumabas, dahil may mga politikong walang alam, tinatago na ang ulo ng mga politiko ngayon dahil ayaw ng masisi. Mga kababayan, pagdating po sa sisihan, mga safe na po, sinesave na po nilang sarili nila pagdating na po sa ganitong problema na kailangan may sisihin na at may managot. Pagka meron ng dapat managot, itinatago na po nila ang kanilang ulo. Hindi po ba? Yan po. Sana rin po, mga kababayan, hindi lang po ang governor dahil nakita na po natin at naringgan po natin, napakinggan po natin ang sagot ng governor na talagang pagdating po sa malalaking proyekto ng Bulacan ay hindi po siya kino-coordinate sa national at wala siyang alam sa malaking budget na ibinibigay sa kanyang probinsya katulad po ng 41 billion, mga kababayan. Wala siyang alam. Kaya sana, pagka walang alam ang gobernador, sana pag-isa-isahin nyo. Katulad mo, Ted Pailon. Sana kausapin mo rin. Baka makakuha tayo ng sagot sa mga congressman. Yung 7 congressman, kausapin po sana ni Mr. Ted Pailon para makakuha rin siya ng kasagutan sa mga congressman ng Bulacan. Dahil sa laki po ng hinahawakan din nila na bilyones sa kanilang mga distrito. Hindi po ba? Kasalanan din po kasi natin yan eh. Hindi po ba? Dahil ganyan na po katino at kawawalang hiya ang ating mga lingkod bayan sa Bulacan. Pero pagdating po ng halalan ay patuloy pa rin po natin silang ibinoboto dahil sa kakarampot na binibigay nilang suhol. Binabayaran ng ating dignidad sa kakarampot na pera. Kaya ganyan po nagiging resulta ng kanilang serbisyo. Pagnanakaw dahil babawiin at babawiin nila ang kanilang ginagastos sa politika. Hindi po ba? At katulad po ngayon, napakalaki na naman po ng budget, national budget po natin ay hindi bababa sa 7.2 trillion. Gano'n na naman kaya kalaki ang mapupunta sa Bulacan at malapit na po ang halalan. Hindi kaya mag-iipon na naman sila ng panuhol sa atin para manatili sila sa kapangyarihan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang Bulacan. Isang damukal na pera taon-taon, pero makikita lang natin at maririnig sa mga politiko ng Bulacan na itinatago na po ang ulo at parang lumalabas na walang alam at mga tamad. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po mga kababayan sa mga nagbibigay po ng inyo pong mga tulong, biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, ako si Pilam, Ani Jo.
Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.